Hindi nakikita sa litrato ang bahay sa likod ng mansyon. Hindi kasama sa mga family portrait, hindi rin binabanggit ng mga bisita habang humahanga sa chandelier at marmol. Pero doon, sa isang makitid na eskinita sa pagitan ng mataas na bakod at hardin ng mga bougainvillea, nakatayo ang mga kwartong para sa mga kasambahay. Hindi ito barong-barong. Semento ito, may bubong na yero, may maliliit na bintanang may rehas. Ngunit sa bawat dingding ay may bakas ng mahabang taon ng pagtitiis at pag-asa. Doon lumaki si Niloy Raven de Maunahan, 16, payat na binata na may mga mata na parang laging nagbimilang. Bawat tao, bawat salita, bawat kilos. Anak siya ni Marian Nene de Maunahan, katulong na matagal nang naglilingkod sa pamilyang De La Vega. Kung may tunog na pamilyar kay Niloy sa pagkamulat pa lang niya, iyon ang mahinang kaluskos ng walis tingting sa sementadong sahig at ang tunog ng kutsilyo sa chopping board habang naghihiwa ng sibuyas ang nanay niya para sa almusal ng mga amo. Niloy, gising na, bulong ni Nene isang umaga, habang madilim pa ang langit. May pasok ka pa, huwag kang malalate. Umungol si Niloy, pinilit bumangon mula sa papag. Sa kisame, may maliit na butas na pinapasukan ng alikabok tuwing tanghali. Sa sulok, nakasabit ang lumang backpack na ipinagtagpi-tagpi na ni Nene. Sa ilalim ng papag, may lumang kahon ng sapatos. Doon niya itinatago ang mga kopya ng modules, lumang reviewers, at ilang papel na may sulat kamay niyang notes. Ma, may exam ako mamaya. Hinahaplos ang ngata. Kailangan ko pa mag-review. Review ka sa jeep, sagot ni Nene. Pilit ngumiti. Ito, may tanapay. O, kape. Inabot niya ang basong may kape na halatang hinaluan ng asukal para tumagal ang energy. Paglabas ni Niloy sa maliit na pinto, humampas ang lamig ng umaga. Sa di kalayuan, nakatayo ang mansyon. Malawak, maliwanag kahit walang araw, parang laging handa sa bisita. At sa harap ng mansyon, may mga security guard na nag-iikot. Isa sa mga iyon ay si Romeo or Yorp Alvarez, security supervisor, matikas at parang laging galit ang kilay. Nakita niya si Niloy at agad nagsalita. Malakas para marinig ng ibang kasambahay. O Niloy, aalis ka na naman. Baka mamaya may mawala na namang gamit ha? Napahinto si Niloy. Sanay na siya sa ganitong paratang. Hindi direkto, pero sapat para ipamukha na hindi siya kabilang. Sir Romeo, mahinaw niyang sagot. Papasok lang po ako sa school. School, umiling si Romeo. Basta, mag-iingat ka. Tandaan mo kung saan ka galing. Naramdaman ni Niloy ang pag-init ng batok niya, ngunit pinili niyang lumakad na lang palayo. Sa isip niya, hindi niya kakayaning lumaban sa lakas ng boses ni Romeo. Ang kaya niya ay tapusin ang araw, kayudin at bumalik sa bahay na hindi umiiyak ang nanay niya. Sa gate, sinalubong siya ng babaeng halos kaedad niya pero mas nakataas ang tingin sa sarili. Si Desa Palakwata, anak ng head of household staff. Laging malinis ang kuko, laging may bagong cellphone. Kahit hindi siya amo, kumilo siya na parang may trono. Uy, scholar boy, kumusta? Baka naman pwede ka nang maghanap ng totoong trabaho. Dami mong arte, college pa. Hindi sumagot si Niloy. Tumingin siya sa daan, hinanap ang jeep. Pero sumunod pa rin si Desa. Alam mo Niloy, okay lang naman mangarap. Basta huwag kang aasa na magiging katulad mo si Sir Adrian. Doon napahigpit ng kamay ni Niloy ang strap ng bag. Hindi dahil sa insulto, kundi dahil sa pangalan. Si Adrian de los Santos de la Vega, ang CEO ng De La Vega Logistics and Ports, ang amo na hindi tulad ng iba. Hindi ito saint. May mga pagkakataong seryoso, may mga araw na tahimik. Pero sa lahat ng amo na nakita ni Niloy, si Adrian lang mang minsang tumigil sa hagdan para magtanong kay Nene. Kumusta ang anak mo? Nakapag-enroll ba? Si Adrian lang ang minsang nag-utos na ipagpatuloy ang HMO ng staff kahit nagbawas ng budget. Naalala ni Niloy ang gabing umuwi siya ng basang-basa dahil sa ulan. Huli na iyon, galing siya sa car wash na kung saan siya nagpa-part-time. Pag-entra niya sa likod ng mansyon, napaupo siya sa hagdan, hinihingal. Sumunod si Nene, nag-alala. Bakit ganyan ka? Niloy, lumabas ka ba sa ulan? Halos maiyak si Nene. Kailangan ko po ma, sagot niya. Nanginginig. May bayad sa project, kulang tayo. Nagkataong lumabas si Adrian sa terrace, nakasuot ng simpleng polo, walang kasamang guard.
Nakita niya sila. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagtanong ng parang imbestigador. Lumapit siya ng dahan-dahan. "Nene," sabi ni Adrian, "may lagnat ba yun na yan? Dalhin ninyo sa klinik bukas. Sabihin mo kay Gina sa HR, company expense." Nanlaki ang mata ni Nene. "Sir, hindi ko po kaya." "Tulong yan," sagot ni Adrian, diretso. "Hindi utang. Gawin mo lang ang tama para sa anak mo." Hindi nakalimutan ni Niloy iyon. Kaya sa tuwing may nagtataas ng boses laban sa kanya, tahimik niyang iniisip. May tao sa mansyon na hindi niya kailangang katakutan. May tao na marunong tumingin sa kanila bilang tao. Ngulit kahit gaanon, hindi naging madali ang buhay. Sa eskwela, mahaba ang pila sa registrar, mainit sa koridor, at ang mga kaklase niya ay may baon na hindi niya kayang bilhin. Kaya gumagawa si Niloy ng paraan. Mag-aaral sa jeep, magbabasa habang kumakain ng tinapay, magtatrabaho sa car wash tuwing gabi. Isang araw, matapos ang klase, nakaupo siya sa pasilyo habang binubuklat ang notes niya. Lumapit ang kaibigan niyang working student na si Brixon Tala. Nakasabit ang ID ng fast food chain. "Tol, gabi ka na naman sa car wash?" tanong ni Brixon. May halong pag-aalala. "Oo," sagot ni Niloy. "May bayarin sa kuryente tapos si Mama may iniinda sa likod." Umupo si Brixon sa tabi niya. "Alam mo, Niloy, iba ka talaga. Ako nga gusto ko nang sumuko minsan. Ikaw parang may hinihintay." Napangiti si Niloy pero maliit lang. "Wala akong choice, Bri. Kapag sumuko ako, anong mangyayari? Babagsak lahat." "Hindi ka naman robot," sabi ni Brixon. "May pangarap ka ba talaga?" Nag-isip si Niloy. Matagal bago siya sumagot. "Gusto kong maging taong may boses, kahit hindi ako mayaman, kahit hindi ako De La Vega." Bago pa masundan ng usapan, may tumawag sa kabilang dulo. Isang babaeng nasa late 40s, may maayos na tindig, may matang parang diretsyo kung tumingin. Si Attorney Lourdes Quintero, professor nila sa isang subject tungkol sa ethics at basic law. Kilala sa pagiging masungit sa tamad pero patas sa masipag. "Mr. Di Maunahan?" tawag niya. "May oras ka ba sandali?" Tumayo agad si Niloy, halos magsalute sa sobrang respeto. "Yes po, ma'am." Lumapit si Attorney Lourdes at inabot ang papel. Isang graded quiz. Mataas ang score ni Niloy. "Magaling ka," sabi niya, walang paligoy-ligoy. "Pero parang may dinadala ka. Sa recitation mo, lagi kang may pinipigil na salita." Napababa ng tingin si Niloy. "Wala po, ma'am. Pagod lang po siguro." "Pagod ang lahat," sagot ni Attorney Lourdes. "Ang tanong, anong ginagawa mo sa pagod? Kinakain ka ba nito o ginagawa ka nitong matibay?" Hindi nakasagot agad si Niloy. Parang tinamaan siya sa dibdib. Sa loob-loob niya, hindi niya maipalimanag na tuwing umuuwi siya sa servants' quarters, naririnig niya ang bulungan ng mga tao. Mga staff na takot mawalan ng trabaho, mga guard na nagmamasdin, at ang mga salita ni Desa na parang lason. "Ma'am," mahinang sabi, "gusto ko lang pong makalampas." Tumanggo si Attorney Lourdes bahagya. "Kung ganun, pakinggan mo. May scholarship office dito. May programa para sa mga working students na may potensyal. Hindi ito awa. Trabaho to. Mag-apply ka." "Hindi ko po alam kung kaya ko." "Kaya mo," sagot ni Attorney Lourdes, parang utos. "Kung hindi mo susubukan, sino pa?" Nang gabing iyon, habang nagbubuhos si Niloy ng tubig sa kotse sa car wash, paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ng profesor. Hindi ito tungkol sa pagiging mayaman o mahirap. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon sa sarili. Pag-uwi niya, nadatanan niyang nakaupo si Nene sa maliit na mesa, hinihimas ang likod niya. Halatang masakit. Sa kalan, may nilulutong lugaw. "Ma, okay ka ba?" tanong ni Niloy, agad lumapit. "Oo," pilit ngumiti. "Napagod lang kasi. Ang dami kasing bisita kanina sa mansyon. Si Madam Yasabel, may meeting daw sila." Nabanggit ang pangalan ng chairwoman, si Yasabel Montemayor, matandang babae na bihirang lumitaw, pero kapag dumating, tumitigil ang lahat. "Kumain ka na ba?" tanong ni Nene, pilit binabaling sa normal. "Ma," sabi ni Niloy, dahan-dahan.
May sinabi sa akin si Ma'am Lourdes. May scholarship pero kailangan ng requirements. Nag-angat ng tingin si Nene, puno ng pag-asa at takot. Scholarship? Paano yan anak? Baka mahal. Hindi po, sagot ni Niloy. Hindi raw awa, kailangan ko lang magsipag pa. Napaluha si Nene, mabilis pinunasan ng mata. Anak, gusto kong makita kang umahon. Kahit ako magkasugat-sugat, okay lang. Hindi po pwedeng ma, huwag niyo mong sabihin yan. Singit ni Niloy, napapikit. Hindi ka dapat nagsasakripisyo ng ganyan. Anong gagawin natin? Mahina niyang sagot. Ito lang ang alam ko. Tahimik si Niloy. Sa labas, naririnig ang mahinang ugong ng generator ng mansyon. Sa loob, ang tanging ilaw ay maliit na bumbilya. Ngunit sa gabing iyon, malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi pwedeng paikot-ikot lang. Kailangan niyan umusad. Kinabukasan, maaga siyang dumaan sa likod ng main building ng kumpanya, kung saan minsang pinapapasok si Nene para maghatid ng kung ano-ano. Doon niya nakasalubong ang matandang archivist na madalas sinasabi ng mga tao na mahilig sa lumang papel, si Mang Esmundo Ligutan. Nakita niya si Niloy na nag-aabang sa gilid, parang may hinahanap. "Oy, iho," sabi ni Mang Esmundo, pausang boses. "Anong ginagawa mo dito? Hindi ka naman empleyado." "Naghihintay lang po kay Mama. May iuutos daw sa kanya si Madam." Tumanggo si Mang Esmundo, saka biglang ngumiti. "Matapang ka ha? Hindi ka natatakot magpakita dito?" Hindi alam ni Niloy kung biro iyon o babala. Ngumiti na lang siya. Habang nag-uusap sila, dumaan sa labi ang isang lalaking nakasuit. Maganda ang ayos. May dalang folder na may tatak na confidential. Hindi ito si Adrian. Mas bata ito, mas maporma. At ang tingin sa paligid ay parang lagi siyang may alam na sikreto. Nakilala ni Niloy agad dahil nakita na niya ito sa mga larawan sa dyaryo at sa mga bulungan ng staff. Si Garrick Villarreal, ang CFO at pinsan ni Adrian. Tumigil sandali si Garrick sa may pintuan, parang may hinihintay na tawag. Sumulyap siya sa direksyon nila at sa isang segundo, nagtagpo ang mata niya at ni Niloy. Hindi ngumiti si Garrick, hindi rin umiwas. Parang sinukat lang niya si Niloy, saka nagpatuloy sa paglalakad. Napalunok si Niloy. May kakaibang bigat sa tingin ng taong iyon. Parang hindi lang basta CFO, parang may kapangyarihang hindi nakasulat sa org chart. Napansin ni Mang Esmundo ang tensyon. "Kilala mo yon?" tanong niya. "Opo," sagot ni Niloy, maingat. "Si Sir Garrick." Maikli lang na tugon ni Mang Esmundo. Tumingin ito sa paligid, saka yumuko ng bahagya, parang ayaw marinig ng iba. "Basta, iho, tandaan mo, sa mga ganyang tao, hindi lahat ng dala nilang folder ay para sa kumpanya. Minsan, para sa sarili nila." Namlamig ang palad ni Niloy. Hindi siya sumagot, ngunit sa isip niya, may bumukas na pinto. Isang pinto ng pagdududa, at kahit wala pa siyang ebidensya, ramdam niyang may paparating na unos na hindi lang simpleng problema sa eskwela upang mamaliit ni Desa. Sa araw ding iyon, pauwi si Niloy, sakay ng jeep, may hawak na tinapay at kopya ng scholarship form. Sa bintana, dumaraan ang mga billboards at gusla, at sa loob ng utak niya, may dalawang larawan. Ang nanay niyang sugatan sa pagod at ang mata ni Garrick na parang malamig na salamin. Bumuntong hininga siya. "Kaya ko to," bulong niya sa sarili, halos hindi marinig. Hindi pa niya alam kung paano. Hindi pa niya alam kung gaano kahaba ang laban. Ang alam lang niya, nagsisimula na ang kwento niya. Sa bahay sa likod ng mansyon, sa pangarap na pilit binubuo ng isang anak ng katulong na ayaw manatiling tahimik habang buhay. "Kaya ko to," bulong ni Niloy sa sarili habang umaalog ang jeep sa EDSA. Hawak pa rin ng lukot na scholarship form na parang lifeline. Sa salamin ng bintana, dumadayos-dus ang ilaw ng mga billboards at mga sasakyang nagmamadali pa uwi.
Pero ang nasa isip niya, hindi ang traffic, kundi ang malamig na titig ni Garrick Villarreal at ang paos na paalala ni Mang Esmundo. Hindi lahat ng folder ay para sa kumpanya. Pagdating niya sa servants' quarters, nadatnan niyang gising pa si Nene. Nakaupo ito sa maliit na silya, pinapainit ang likod sa lumang hot compress. Sa mesa, may plato ng lamig na lugaw, halatang hinintay siya. "Anak," mahinang tawag ni Nene, pilit pinatatag ang boses. "May tumawag kanina, si Ma'am Gina sa HR. Pinapapunta raw ako bukas sa main house, may meeting daw." "Meeting?" Napakunot noo si Niloy. "Bakit?" Umiling si Nene. "Hindi sinabi. Basta raw may update sa kumpanya." Dahan-dahang umupo si Niloy sa harap ng nanay niya. "Ma, eto pala." Sabay abot ng form. "May scholarship program. Kailangan ko ng ID, grades, saka recommendation letter." Napatitig si Nene sa papel na parang may sindi. "Recommendation?" Tanong niya. "Sino magbibigay?" "Si Ma'am Lourdes," sagot ni Niloy. "Sabi niya, tutulungan niya ako." Napapitit si Nene at biglang lumuwag ang dibdib niya. Parang may naaalalang panalangin. "Salamat," bulong niya. "Salamat, Lord." Ngulit bago pa man sila lubusang makalutang sa pag-asang iyon, may narinig silang malakas na boses mula sa labas. Mga guard na nag-iikot, may kasamang nagmamadaling yapak. Kinabukasan, maagang nagpunta si Nene sa main house. Sumunod si Niloy hanggang sa likod lang ng kusina dahil alam niyang bawal siya sa loob kapag may meeting ang mga taas. Doon niya nakita si Gina Salvatierra, HR head, may daladalang folder at tablet, halatang puyat. "Nene?" sabi ni Gina, mabilis at may halong pag-aalala. "Pakisabi sa mga kasama mo, huwag muna silang magsalita sa labas. May lumalabas na balita." "Anong balita po, ma'am?" tanong ni Nene, nanginginig ang kamay. Hindi agad sumagot si Gina. Tumingin siya sa paligid, saka bumuntong hininga. May issue sa procurement. May mga kontrata raw na overpriced at ang pangalan ni Sir Adrian lumalabas." Parang may humampas ng malamig na hangin sa kusina. Si Nene napaupo sa bangko. Si Niloy, kahit nasa likod lang, narinig ang bawat salita at parang biglang bumigat ang mundo. Hindi lumipas ang 1 linggo, nagsimula na ang pagkalat ng balita. Hindi lang bulong-bulungan sa mansyon, kundi sa telebisyon, sa radyo, sa social media. Isang gabi, habang kumakain si Niloy at Nene ng tuyot at kanin, sumulpot sa TV ang mukha ng isang reporter na may talas na tono at hawak ng microphone. "Magandang gabi. Ako si Janelle Braganza. Umuugong ngayon ng aligasyon ng overpriced procurement at di umano'y ghost subcontractor sa De La Vega Logistics and Ports. Sa ilang dokumentong nakuha ng aming team, may pirma raw ni Sir Adrian De La Vega sa mga kontrata at may mga tanong kung saan napunta ang pondo." Napahawak si Nene sa dibdib niya. "Diyos ko," bulong niya. "Si Sir Adrian." Tahimik si Niloy. Hindi siya agad naniniwala. Pero hindi rin niya kayang baliwalain. Sa loob ng bahay, ibiba ang hangin. Ang dating normal na utos at kilos, naging papasuspetsya. May mga staff na biglang nagbubulungan sa sulok. May iba na natatakot pumasok sa trabaho. May ilan na nag-iimpake na, parang handang umalis anumang oras. Sa kabilang banda, sa loob ng kumpanya, mabilis ang galaw. May meeting ang board, may mga papeles na ipinapirma, may mga tawag mula sa bangko, at may isang taong tila laging kalmado sa gitna ng gulo, si Garrick Villarreal. Sa isang araw na pinasundo si Nene na dumala ng extra supply sa company clinic, napadaan si Niloy sa hallway malapit sa finance wing. Nakita niyang lumabas si Garrick sa conference room kasabay ng isang babaeng nakasuot ng eleganteng blazer, pulido ang buhok, parang sanay sa kamera. "Miss Sabela, siguraduhin nating i-frame ito ng maayos." Narinig ni Niloy na sabi ni Garrick, mababa pero malinaw. "Oo naman," sagot ng babae, may ngiting hindi umaabot sa mata.
Kilalang kilala na ang pangalan niya sa bulungan ng staff, Sabela Cruzada, PR strategist na kayang gawing bayani ang sinuman at kayang wasakin ang reputasyon ng kalaban sa isang press release. Nang mapansin ni Sabela ang sulyat ni Niloy, bahagya siyang numiti. Yung uri ng ngiting parang may alam siya sa'yo kahit hindi kayo nagkakilala. Mabilis na bumalik si Niloy sa klinik, dalang kaba. Sa klinik, nadatnan niya si Dr. Celine Alcantara na nagtatala ng gamot. Halatang kulang ang stocks at may mga papeles na nakasalansan na parang paulit-ulit na hinahabol. "Doc," sabi ni Niloy, "bakit parang konti na lang yung gamot?" Napatingin si Dr. Celine. Pagod ang mata. Na-freeze ang funds, Niloy. Kahit ako hirap mag-request. May mga empleyado tayong may maintenance, may mga buntis, pero kailangan ko silang sabihan na maghanap muna sa labas. Ang sakit naman, bulong ni Niloy. Mas masakit, dagdag ni Dr. Celine, kasi sila ang unang tinatamaan, hindi yung nasa taas, yung nasa baba. Sa labas ng klinik, nakita niya si Maeve Tan Oco, single mom sa billing, hawak ang reseta, nangingilid ang luha. "Niloy," mahinang tawag ni Maeve, "alam mo bang na-delay na naman ang sahod? Yung anak ko may bayad sa school, hindi ko alam paano." Wala si Niloy maisagot. Ang kaya lang niya ay umupo sandali sa tabi ni Maeve at sabihing, "Ate Maeve, kapit lang po. Baka maayos din." Kapag naayos, sagot ni Maeve nanginginig ang labi. "Sana buhay pa kami." Doon unti-unting naramdaman ni Niloy na hindi ito simpleng skandal sa TV. Ito ay bagyong pumapasok sa mga kusina, sa klinik, sa pantalan, sa mga resibo ng kuryente, sa buhay ng mga taong umaasa lang sa arawang kita. Sa pantalan naman, kumalat ang tensyon. May mga dock worker na pinag-uusapan ng ghost deliveries. Si Jep Jomar Santos, matipunong manggagawa, nagsalubong kay Niloy sa isang gilid habang naghihintay ng shuttle. "Pre," sabi ni Jep, "may mga truck na dumadaan sa listahan pero walang karga. Ang weird. Tapos pag tinatanong namin, sinasabihan kami, 'Huwag kayong makialam.'" "Sinong nagsasabi?" tanong ni Niloy. "May mga tao ni Nolan Bayot," sagot ni Jep pabulong. "Union fixer daw. Nagpapakalat na kasalanan ni Sir Adrian. Pero ako, matagal na akong dito. Alam kong hindi ganyan si Sir." Si Nolan Bayot. Pangalan pa lang may bigat na. Sinasabing marunong itong mag-udyok ng gulo, magpasitlab ng rally, tapos biglang mawawala kapag lumakas na ang apoy. Ilang araw pa, may naganap na maliit na pagtitipon sa labas ng gate ng kumpanya. May mga karatulang, "Hustisya, ibalik ang pondo," at may mga nagsisigaw ng pangalan ni Adrian na parang siya ang pinagmulan ng lahat ng kasalanan. Nakita ni Niloy mula sa malayo si Nolan. Hindi siya sumisigaw, pero siya ang nagbibigay ng kumpas, parang konduktor. At sa likod nito, may ilang lalaki na nakatingin sa crowd, parang naghihintay ng pagkakataon na magkagulo. Pag-uwi ni Niloy sa mansyon, narinig niyang may nag-uusap sa loob ng dining hall. Hindi niya sinasadya, pero dumaan siya sa koridor at naulinigan ng boses ni Adrian. Pagod, mabigat. "Gideon?" Tinatamaan ng stress ang tono. "Hindi ko maintindihan. Hindi ko pinirmahan yung annex na yun sa araw na sinasabi nila. Nasa biyahe ako." Isang mas matandang boses ang sumagot. Marahil si Attorney Gideon Paredes. "Sir, may pirma sa dokumento at may witness na nagsasabing nakita ka raw sa meeting na iyon. Kailangan nating maging realistic." "Totoo ako." Hanos pabulong ang sagot ni Adrian. "Bakit parang kasalanan ko lahat?" May katahimikan pagkatapos. At sa katahimikang iyon, naramdaman ni Niloy ang bigat na parang bato sa dibdib. Hindi siya parte ng meeting, hindi siya abogado, wala siyang kapangyarihan, ngunit naroon ang isang malinaw na bagay. Ang taong minsang tumulong sa kanila, ngayon ay binabaliktad ng mundo. Kagabihan, sa servants' quarters, hindi makatulog si Niloy. Binuksan niya ang cellphone, binalikan ng video ng balita, binalikan ng mga komento. May mga taong galit, may mga taong naniniwala, at may mga taong tuwang-tuwa sa pagbagsak ng isang CEO na mayaman. "Nanakaw daw," basa ni Niloy sa isa. "Dapat makulong." "Nene,"
Mahinang tawag ni Niloy sa nanay niya na nakahiga na. Naniniwala ka bang kasalanan niya? Tahimik si Nene. Ilang segundo bago ito sumagot. Parang pinipili ang salita. Anak, hindi ko alam ang mga papel, pero kilala ko ang tao. Sa tagal ko dito, si Sir Adrian, hindi siya nananakit ng mahina. Hindi siya yung tipo na mang-iipit. Paano kung diluloko siya? Tanong ni Niloy halos pabulong. Napatingin si Nene sa kisame na parang may nakikita roong sagot. Maraming taong may inggit sa may hawak ng kumpanya at maraming taong marunong magtago ng kasalanan. Dahan-dahang bumangon si Niloy, kinuha ang scholarship form at inilabag sa mesa. Sa tabi nito, inilapag niya ang maliit niyang notebook, yung ginagamit niyang pang-notes. Sa unang pahina, nagsulat siya ng petsa. Sa susunod na linya, mga pangyayari sa kumpanya. Sa ilalim, mga taong dapat obserbahan. Hindi niya pa alam kung bakit niya ginagawa iyon, pero sa bawat araw na lumilipas, mas lumilinaw na hindi sapat ang maging tahimik. Lumipas ang mga buwan. Unang buwan, freeze ng ilang budget, delayed salaries, lumakas ang media coverage. Ikalawang buwan, may mga bangko na humihingi ng assurance. May isang bank officer na nagpakilalang Hector Salonga na dumalaw sa opisina at lumabas na seryoso ang mukha. Ikatlong buwan, may mga hearing na pinag-uusapan sa loob ng board. May takot sa posibleng Senate inquiry. Kasabay nito, dumami rin ang resignations, mga taong ayaw madamay. At sa bawat buwan, mas dumidilim ang paligid ni Adrian. Mas humihina ang boses nito sa mga meeting. Mas dumadalas ang pag-upo nito mag-isa sa terrace. Ngunit kahit ganun, hindi ito nagmamalaki. Hindi rin ito nagtatago sa staff. Isang umaga, nadatnan ni Niloy si Adrian sa hardin, mag-isa, hawak ang tasa ng kape. Napahinto si Niloy. Hindi niya alam kung dapat ba siyang lumapit. Pero nagkataong tumingin si Adrian at nakita siya. Niloy, tawag ni Adrian, mahina. Papasok ka na? Opo sir, sagot ni Niloy, yumuko. Tahimik si Adrian sandali, saka nagtanong, parang simpleng usapan lang pero may bigat. Kumusta ang pag-aaral mo? Okay po, sagot ni Niloy. Nag-a-apply po ako ng scholarship. Bahagyang tumanggo si Adrian, may pagod pero may liwanag pa rin. Ituloy mo, huwag kang tumigil. Gusto sanang magsalita ni Niloy. Gusto niyang sabihin, Sir, may mga bagay akong narinig. May mga taong... Pero napigilan siya ng sariling takot. Anak lang siya ng katulong. Isang maling salita, pwedeng magkaproblema ang nanay niya. Kaya ang nasabi lang niya, Salamat po sir. Nang lumakad si Niloy palayo, naramdaman niyang mas mabigat ang responsibilidad. Hindi dahil may utang siya, kung hindi sa isang tao na unti-unting nilalamon ng kasinungalingan habang ang mga ordinaryong tao sa paligid ay nadudurog din. Sa jeep papuntang school, pinisil niya ang notebook sa bag. Sa isip niya may tahimik na pangako. Hindi ako mananatiling nanonood habang may binabasag na buhay. At sa pag-ikot ng gulong sa kalsada, parang mas umuigting direksyon ng kapalaran, papunta sa mas malalim na gulo na hindi na kayang takasan ng kahit sino sa loob ng mansyon. Hindi na nakakatulog si Niloy ng mahimbing mula nung binuo niya ang tahimik na pangako sa sarili sa jeep. Sa labas ng bintana ng kanilang maliit na kwarto, umaandar ang buhay ng mansyon na tila walang pakialam sa mga headline. Umiilaw ang terrace, may dumaraang sasakyan, may tunog ng fountain sa hardin. Pero sa loob ng dibdib niya, parang may pako na dahan-dahang itinutulak ng takot. Paano kung bukas wala na ang trabaho ni Mama? Paano kung makulong si Sir Adrian? Paano kung madamay kaming lahat? Kinabukasan, habang naglalakad siya papasok sa campus, nakuha niya ang balita sa isang kaklase na nagbabasa ng phone habang nagkakape. Uy, Niloy, sabi ni Brixon Tala, hingal dahil kakadating lang galing shift. Tol, nakita mo? May nag-file daw ng formal complaint sa kanila. De La Vega Logistics. Senate inquiry daw posible. Napahinto si Niloy sa may gate. Senate inquiry? Oo, ang bilis ng pangyayari, parang may nagtutulak. Hindi na sumagot si Niloy. Sa loob ng ulo niya nag-flash ang mukha ni Garrick Villarreal, yung titig na parang hindi natitinag. Naalala niya rin si Isabela Cruzada, yung ngiti na parang alam na niyang ending bago pa magsimula ang pelikula. Dumaan ng mga buwan na parang walang pahinga. Nading familiar sa tenga ng mga tao ang mga salitang freeze, restructuring, compliance, investigation.
Si Maeve Tan Oko na dating nakakasingit pa ng biro sa billing office, naging tahimik at may eye bags na. Si Dr. Celine Alcantara, dumami ang pasyente pero lumiit ang gamot. Si Jeff Jomar at mga dock workers naging mas alerto, parang bawat truck ay posibleng ebidensya. Sa servants' quarters, si Nene hindi na tumatawa. Kahit kumakain sila ng lugaw, wala na yung dating, kaya natin to anak. May mga gabi na nakaupo lang si Nene sa pintuan, nakatitig sa dilim, hawak ang rosaryo. "Ma?" minsang tanong ni Niloy, "natatakot ka?" Hindi agad sumagot si Nene. Nang sumagot siya, halos pabulong. "Oo, kasi kapag bumagsak ang nasa taas, unang nahuhulog ang nasa baba." Naramdaman ni Niloy ang paghigpit sa lalamunan niya. Kung sakali, kung mawala tayo dito. "Wala na tayong babalikan," sagot ni Nene, diretso. "Pero anak, huwag mong isusubo ang sarili mo sa gulo. Anak lang tayo ng katulong." "Ma," mahinang sagot ni Niloy, "anak mo ako, hindi lang anak ng katulong." Napahagulgol si Nene, mabilis pinunasan ng luha. "Kaya nga ako natatakot." Sa loob naman ng mansyon, unti-unting nagbago ang mga tunog, hindi na tungkol sa party o bisita. Ngayon puro tawag sa telepono, yabag ng sapatos sa marble floor, at pabulong na usapan sa hallway. Isang gabi, pinapapunta si Nene sa main house para tumulong mag-ayos ng dining hall. Sumunod si Niloy hanggang sa likod na pintuan para maghatid ng tubig at extra napkins. Doon niya narinig ang pagpupulong sa loob, mga boses na tumatama sa dingding na parang suntok. "Sir," boses ni Attorney Gideon Paredes, halatang ubos na ang pasensya at pag-asa. "Pinipilit nating ipasok sa korte ang argumento na forged ang annex, pero wala pa tayong solid na chain. Lahat, sir, nakaturo sa pirma." "Pero hindi ako yan," boses ni Adrian, basag, parang pilit pinipigil ang galit. "Hindi ko pinipirmahan ng bagay na hindi ko binabasa. Alam niya yan." Sumabat ang isa pang boses, mas bata, mas malumanay pero may bigat. Si Attorney Mira Villacorte. "Sir Adrian, naniniwala kami sa inyo bilang tao. Pero ang court, hindi tao ang kinakausap natin. Papel ang kinakausap natin." "Papel," ulit ni Adrian, parang nilunok ang salita. "Lahat pala dito, papel." May tunog ng baso na naibaba ng mariin. Sumunod, boses ni Chairwoman Isabel Montemayor, matanda, kontrolado, parang may kinakausap na bagyo. "Adrian," sabi ni Isabel, "kailangan mong magdesisyon. Lahat ng galaw natin ngayon may katumbas na mawawala." "Hindi ako susuko," sagot ni Adrian, pero ang boses niya, hindi na yung dating CEO na matatag, parang isang taong pinipilit lang tumayo. Si Niloy kahit hindi kasali, naramdaman niyang humihila sa kanyang bawat salita. At sa gabing iyon, ang notebook niyang nasa bag, hindi na lang listahan ng pangyayari, parang nagiging paalala na may buhay na nakataya. Lalong lumala nang lumabas ang pinatawag na confidential witness. Sa TV, may blur ang muka, binago ang boses, pero malinaw ang sinasabi. Si CEO Adrian po mismong nag-utos. May sobre, may meeting, may mga pangalan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Niloy sa karinderya malapit sa campus, lumapit sa kanya si Attorney Lourdes Quintero. Hindi na ito professor lang, parang siyang taong nakakaamoy ng panganib. "Niloy," sabi ni Attorney Lourdes diretsahan, "nabasa ko sa balita. De La Vega Logistics yan, di ba?" Nanigas si Niloy. "Opo, ma'am." "May koneksyon ka?" Tanong niya, hindi nangungusisa, kung hindi parang nagsusukat. Saglit na katahimikan. "Nanay ko po, staff sa bahay nila." Tumanggo si Attorney Lourdes. "Makinig ka. Ang mga ganitong kaso, hindi lang legal, political. May nagmamadali. Kapag may confidential witness, kadalasan may nagbabayad o may pinoprotektahan." "Ma'am," halos pabulong, "sa tingin niyo po, inosente si Sir Adrian?" Huminga si Attorney Lourdes, mabagal. "Hindi ako nagbibigay ng hatol ng walang ebidensya. Pero ang tanong mo, nararamdaman ko na. At alam kong may dahilan kung bakit ka natitinig." Hindi na nakasagot si Niloy. Sa isip niya, si Adrian ang taong nagsabi noong, "Hindi utang, tulong yan." Sa panahong walang tumitingin sa kanila, si Adrian ang tumingin. Pagbalik ni Niloy sa mansyon, lalo niyang naramdaman ang bigat ng oras. Dumaan pang isang buwan at nagsimulang mag-ikot ang usap-usap.
na may mga bangko raw na handang agawin ng ilang asset kung hindi maaayos ang gusot. May board members na nagmumukha ng damage control. At sa dulo, ang pinakamasakit na bulong. Baka kailangan ng sumuko. Dumating ang araw ng malaking meeting. Hindi party, hindi simpleng pagpupulong. Ito yung uri ng meeting na tahimik ang buong mansyon, parang may lamay na hindi pa inaanunsyo. Sa dining hall, nakaupo si Adrian sa dulo ng mahabang mesa. Sa paligid, naroon si Chairwoman Isabel Montemayor, Director Pio Razon at HR Head na si Gina Salvatierra. Naroon din ng dalawang abogado, Attorney Gideon at Attorney Mira, parehong mukhang hindi na nakatulog ng ilang gabi. Sa likod, si Nene nakatayo, hawak ang tray ng tubig, nanginginig ang tuhod. Si Niloy nasa may pintuan lang, pormal ang suot, lumang polo na maayos na planchado. Wala siyang karapatang umupo roon, pero pinayagan siya ni Gina sa isang tingin na parang, manatili ka, kailangan ka ng nanay mo. Nagsalita si Attorney Gideon, diretso at malamig, parang binabasag niya ang baso sa harap ng lahat. Sir Adrian, sabi niya, sinubukan na natin lahat. Motion to suppress, motion for reconsideration, negotiation. Pero habang tumatagal, lalo lang lumalakas ang kabilang kampo. Ang testimony ng confidential witness, nakakasira. At ang media, hawak na nila ang public opinion. Si Adrian nakatitig sa mesa. Anong sinasabi mo, Gideon? Tumunog ang paghinga ni Attorney Gideon. Sir, sumuko na lang tayo. Plea bargain. Isalba natin ang natitirang reputasyon at mga tao. Kung ipagpapatuloy natin, baka mas maraming madamay. Parang may tumigil na hangin sa loob ng dining hall. Si Nene napapikit, nangingilid ang luha. Si Gina napababa ng tingin. Si Chairwoman Isabel na natiling tuwid, pero halata sa kamay niya sa mesa ang tensyon. Attorney Mira? Tanong ni Adrian, halos umaasa. Si Attorney Mira, saglit na nakipagtitigan kay Adrian bago nagsalita. Sir, masakit man pero kailangan nating isipin ng damage. Kung lalaban tayo ng wala pang matibay na hawak, baka mas lalong lumala. Doon parang may pumutok sa loob ni Adrian. Hindi siya sumigaw pero biglang kumawala ang emosyon sa boses niyang naninginig. So, ganun na lang? Sabi niya, dahan-dahan. Isang buong buhay ng pagpapatayo ng kumpanya? Tatapusin natin sa salitang sumuko? Sir, himinang singit ni Chairwoman Isabel, hindi ito pagtataksil. Ito ay survival. Survival? Ulit ni Adrian, tumayo, nanginginig ang kamay. Alam niyo ba kung anong survival sa akin? Ang tumayo araw-araw at sabihin sa sarili kong hindi ako magnanakaw, kahit buong mundo nagsasabing magnanakaw ako. Doon napahawak si Nene sa bibig niya para hindi humagulgol, at si Niloy, na hanggang ngayon ay tahimik lang, biglang naramdaman ang init sa dibdib. Hindi galit, kundi tapang na matagal niyang kinukulong. Hindi niya alam kung saan galing ang lakas, hindi niya alam kung tama. Ang alam niya lang, kung uuwi siya mamaya na wala siyang ginawa, habang sumusuko ang lahat, habang lunulunod si Adrian, habang nababasag ang buhay ng mga taong nasa baba, hindi niya mapapatawad ang sarili. Kaya humakbang siya papasok. Sandali po, bigkas ni Niloy. Malinaw kahit nanginginig ang boses. Lahat napalingon sa kanya, mga mata ng abogado, mata ni Isabel, mata ni Gina, at mata ni Adrian na punong-puno ng pagod. Niloy, bulong ni Nene, nanginginig. Anak, huwag. Ngunit tumayo si Niloy ng tuwid, kahit ramdam niyang parang nanginginig ang mundo sa ilalim ng paa niya. Ako po ang magtatanggol sa kanya, sabi niya, diretso, walang paligoy. 1 segundo, 2 segundo, tahimik. Tapos may maikling pawa mula sa isang staff sa gilid na agad pinatigil ni Gina sa tingin. Si Attorney Gideon na pailing, parang hindi makapaniwala. Anong pinagsasabi mo, Niloy? Wala kang lisensya, estudyante ka pa lang. Opo, sagot ni Niloy, nilulunok ka ba? Hindi po ako abogado, pero hindi rin po ako bingi at bulag. Sa mga buwan na to, may narinig ako, may nakita ako, may naitala ako.
At may mga taong natatakot magsalita dahil wala silang kakampi. Napatingin si Adrian kay Niloy, halos pabulhom. Niloy, bakit? Doon nang hina sandali si Niloy pero pinatatag niya. Kasi sir, nung wala kaming wala, tinulungan niyo kami. Hindi po yun utang, pero tao rin po ako. At kung totoo kayong inosente, hindi po kayo dapat mag-isa. Doon umusog si Chairwoman Isabel. Pinagmasdan si Niloy na parang unang beses niyang itong nakikita. Anak, sabi niya, kontrolado. Anong meron ka? Huminga si Niloy sa kabinuksan ng bag niya. Kinuha ang notebook, yung simpleng notebook na punong-puno ng petsa, pangalan, pangyayari. Kinuha rin niya ang ilang kopya ng lumang memo na nakuha niya sa pamamagitan ng pakikisuyo kay Mang Ismundo. Hindi pa kumpleto, hindi pa smoking gun, pero sapat para magpakita na may direksyon. Hindi pa po ito katapusan, sabi ni Niloy. Pero may simula po ako, may timeline, may mga pangalan ng pwedeng kausapin, si Jeff Jomar sa Pantalan, si Maeve sa billing, si Dr. Celine sa clinic. May mga bagay na hindi nagtutugma sa kwento ng media. At kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, magiging researcher po ako. Ako ang mag-aayos ng records, maghahanap ng butas, mag-oorganisa ng mga taong handang magsabi ng totoo. Napalunok si Attorney Mira. Niloy, alam mo bang pinapasok mo? Opo, sagot ni Niloy. Nangingilid ang luha pero matatag ang mata. Pero mas natatakot akong manahimik. At sa sandaling iyon, si Adrian, ang CEO na halos sinira ng mundo, umupo muli, parang may biglang bumalik na lakas. Hindi pa siya ligtas, hindi pa tapos ang gulo, ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may taong tumayo sa harap niya at sinabing, lalaban tayo. Sa likod, si Nene tahimik na umiiyak, hindi dahil sa takot lang, kung hindi dahil sa isang bagong pakiramdam, pag-asa na may kasama ang katotohanan. Sa loob ng dining hall, parang may pumutol na hibla ng hangin matapos magsalita si Niloy. Hindi pa rin makapaniwala ang iba, lalo na ang dalawang abogado na ilang buwan nang nilalangon ng kaso. Ngunit si Adrian, na kanina'y halos nakatungo na sa pagsuko, biglang nag-angat ng tingin na parang may naalalang dahilan para huminga. Gideon, mahinang sabi ni Adrian, hindi nagalit kung hindi pagod na humihingi ng huling pagkakataon. Pakinggan natin siya. Anong papakinggan? Suminghal si Attorney Gideon Paredes pero pinigilan niya ang sarili dahil naroon si Chairwoman Isabel Montemayor. Sir, ang korte hindi maaawa sa timeline ng isang estudyante. Hindi po awa ang hinihingi ko, singit ni Niloy. Nilulunok ang kaba. Tamang proseso lang po, at totoo. Tumitig si Chairwoman Isabel Montemayor kay Niloy. Matagal, parang sinusukat kung hanggang saan ang kapang nito. Anong pangalan mo ulit? Niloy Raven Di Maunahan po. Anak ng katulong. Dugtong ni Isabel. Diretso pero walang pangmamaliit. Parang paglalagay lang ng label sa isang file. At gusto mong tumulong sa kaso ng CEO? Opo, sagot ni Niloy. Hindi po bilang abogado, bilang taong marunong maghanap ng katotohanan. Nagtagpo ang tingin ni Isabel at Gina Salvatierra. Sa mata ni Gina, may halong takot at paghanga. Sa mukha ni Isabel, walang mababasa kundi kontrol. Kung gayan, bibigyan kita ng 3 araw. 3 araw para magpakita ng direksyon. Kapag wala kang maihahing konkretong piraso na makakapagbago ng ihip ng hangin, babalik tayo sa payo ng mga abogado. Napahigpitan ni Niloy ang hawak niya sa notebook niya. 3 araw, parang imposible, pero sa loob niya may apoy na matagal nang nakatago. Tumanggo siya. Opo. Paglabas ng meeting, hinila agad ni Nene ang anak niya sa likod, halos nanginginig. Niloy, anak, bakit mo ginawa yun? Paano kung madamay tayo? Paano kung magalit sila? Huminga si Niloy, pilit pinapakalma ang sarili. Ma, hindi ko na kayang manood. Kung totoo si Sir Adrian, kailangan niyang may kasama. Kung mali ako ang haharap. Pero tayo lang to. Halos pabulong na iyak si Nene. Hindi na, sagot ni Niloy.
may mga taong apektado. Si Ate Maeve, si Jep, si Doc Ian. Hindi lang tayo. Kinabukasan, hindi na pumasok si Niloy sa car wash. Nagpaalam siya sa Brixton sa text. Tol, may emergency. Huwag mo muna akong hanapin. Nag-message din siya kay Attorney Lourdes. Ma'am, may kailangan po akong advice. Urgent po. Hindi niya sinabi ang buong detalye sa text. Takot siyang may makabasa. Ngunit alam niyang kailangan niya ng gabay. Una niyang pinuntahan si Mang Ismundo sa bodega ng kumpanya. Tulad ng dati, amoy papel at alikabok ang lugar. Punong-puno ng kahon niya may label na Old Memos, Delivery Logs, Board Minutes. Nakaupo si Mang Ismundo sa isang lumang mesa, may salamin sa mata, tila masaya sa katahimikan. Nandito ka na naman, iho, Sabi ni Mang Ismundo, hindi nagulat. Mukhang mabigat ang dala mong hangin. Tay, tawag ni Niloy. Dahil sa bodega, parang ama ang dating ng matanda. Kailangan ko po ng tulong. May hinahanap po akong records, yung tungkol sa ports expansion at yung mga annex. Napatingin si Mang Esmundo, biglang naging seryoso. Delikado yan. Opo, sagot ni Niloy, diretso. Pero kung hindi ko hahanapin, lalong delikado. Tahimik si Mang Esmundo sandali, saka tumayo. May mga lumang memo sa filing cabinet na hindi na ginagalaw. Pero tandaan ho, kung ipapakita mo to sa maling tao, babalik sa'yo ang bala. Opo, mag-iingat po ako. Habang naghahalongkat sila, unti-unting nagiging malinaw ang isang pattern sa mga papeles. May mga memo na may pirma ni Adrian, pero consistent ang phrasing. Maingat, detalyado, laging may instruction na review first. Sa kabilang dulo, may ilang annex na biglang nag-pop up na parang minadali. Maiksi ang notes at may pirma na parang ginaya. Hindi yun patunay, pero iyon ang direksyon. Niloy, biglang sabi ni Mang Esmundo habang hawak ang lumang folder. Naaalala mo yung araw na sinabi mong nakita mo si Garrick na may dalang confidential? Opo, may archive ako ng access logs dati. Bulong ng matanda. Hindi na dapat to nandito, pero itinabi ko kasi may mga araw na kakaiba ang galaw sa finance wing. Parang tumalo ng puso ni Niloy. Access logs? Tumanggo si Mang Esmundo. Hindi IT logs ha? Internal record kung sino ang nag-request ng file retrieval. Anong oras, anong folder. Hindi to flashy, pero kapag sinunod mo ang oras, may mabubuo kang kwento. Tay, pwede po bang makita? Halos hindi makahinga si Niloy. Inilabas ni Mang Ismundo ang isang manipis na ledger at ilang printout. Nandun ang mga petsa, nandun ang oras. At sa isang linya, may nakasulat na pangalan, G. Villarreal. Requested Ports Expansion Annex Set, 9:47 p.m. 9:47 p.m? Ulit ni Niloy. Bakit gabi? Yan ang tanong, sagot ni Mang Esmundo. At mas lalo, kung nasaan si Adrian nung gabi na yon. Mabilis na tumakbo ang isip ni Niloy. Naalala niya ang sinabi ni Adrian sa meeting. Nasa biyahe ako. Kung maipapakita niya na ang annex ay kinalikot sa oras na wala si Adrian, may butas. Umalis siya sa bodega at dumiretso sa IT office. Doon niya hinarap si Kenneth Arboleda, IT officer, na dati tahimik lang at bihirang kausapin ng staff, maliban sa, "Sir, ayaw mag-print." "Kenneth?" sabi ni Niloy, pilit kalmado. "Kailangan ko ng tulong." Nangangatog ang kilay ni Kenneth. "Niloy, bakit? Wala ka namang ticket." "Hindi to ticket. Kailangan kong may tao na posibleng masira ang buhay kung hindi natin malalaman ang totoo. Kailangan ko lang ng metadata sa ilang documents, kailan na-upload, sino ang nag-access." Napakamot si Kenneth, halatang takot. "Delikado yan. Kapag nalaman ng finance, hindi ko to gagamiting pang blackmail. Gagamitin ko para sa depensa. At kung mali kami, edi mali. Pero kung tama, maraming buhay ang maliligtas." Napabuntong hininga si Kenneth. Tumingin siya sa pinto, saka sa computer. "May policy tayo pero may paraan kung request galing sa legal. Hindi pa ako legal, pero maaari kitang iugnay kay Gina, HR head, at kay Chairwoman Isabel. Silang nagbigay sa akin ng pagkakataon." Tahimik si Kenneth. Sa huli, tumanggo siya ng dahan-dahan. "Sige, pero isang set lang at huwag mo akong idadamay."
Opo, mabilis na sagot ni Niloy. Habang nakiklik si Kent sa system, lumabas ang listahan. Document IDs, timestamps, user accounts, IP addresses. Hindi maintindihan ni Niloy ang lahat, pero pinapalimanag ni Kent ang mahalaga. Eto, sabi ni Kent, tinuro ang screen. Yung annex file na upload 11:12 p.m. User account Adrian_D. Pero ang IP hindi galing sa executive floor, galing sa finance wing network. Nalamig ang balat ni Niloy. Meaning, may gumamit ng account niya? Posible, sabi ni Kent. Or may remote access. Pero ang punto, hindi tugma. May record ba kung sino ang nakalagin? Tanong ni Niloy. May session ID, sabi ni Kent. At may kasunod pang access by user GV Finance Admin. GV? Pabulong ni Niloy. Parang nasusuka sa kaba. Garrick Villarreal. Hindi pa rin iyon sapat para sa korte, pero sapat para ipakita kay Isabel na may direksyon. Kinuha ni Niloy ang screenshot prints na ibinigay ni Kent Arboleda at isinilid sa envelope. Isang maling galaw, pwedeng mawala ang lahat. Sumunod niyang pinuntahan ng billing office. Hanap niya si Maeve Tanoco. Naabutan niya ito sa cubicle, namumula ang mata. Hawak ang calculator. Ate Maeve, sabi ni Niloy, may itatanong lang ako, yung mga payments, may napansin ka bang kakaiba? Tumingin si Maeve sa paligid, saka nagbaba ng boses. Niloy, huwag mo akong idamay, may anak ako. Hindi kita ipapahamak, sagot ni Niloy. Kailangan ko lang malaman kung may shell company o ghost vendor. Napapikit si Maeve, tila lumalaban sa loob. Sa huli, dahan-dahan siyang tumanggo. May isang vendor, Lunaria Haulage Services. Lagi silang nasa listahan pero parang hindi ko silang nakikitang dumadaan sa usual approvals. May special instruction sa finance. Laging mabilis ang release. May contact person? Tanong ni Niloy. Hindi ko sure, sagot ni Maeve. Pero may signature sa routing slip. Sa Bella Cruzada. Parang gumuhit ang kidlat sa utak ni Niloy. PR strategist? Bakit may pirma sa routing slip ng vendor payments? Hindi normal. Kopya, pakiusap ni Niloy. Kahit picture lang. Nanginginig si Maeve pero binuksan niya ang drawer at inilabas ang lumang slip. Isang beses lang, babala niya. Kapag may nangyari sa akin, Niloy? Hindi, sagot ni Niloy, matigas. Hindi na tayo papayag. Umalis si Niloy at dumiretso sa pantalan para kausapin si Jeff Jomar. Sa ilalim ng init ng araw, humalo ang amoy ng langis at dagat. Naandun si Jeff, pawis na pawis, nakapulupot ang towel sa leeg. Pre, batiin ni Jeff, may balita? May direksyon, pero kailangan ko ng statement. Yung mga truck na dumadaan sa listahan pero walang karga, kaya mo bang ilista kung kailan, sino ang driver at sinong nag-utos na huwag kayong makialam? Napakamot si Jeff. Kaya, pero Niloy, may mga tao ni Nolan Bayot na nagbabantay. Pag nakita nilang nagsusulat ako, gagawa tayo ng paraan sa labas, hindi dito. Sabihin mo sa akin mamayang gabi sa may tindahan sa kanto. Tumanggo si Jeff. Sige, pero sa totoo lang, matagal ko nang gustong may magtanong kasi parang pinapalunok sa amin ang kasalanan na hindi namin ginawa. Gabi na nang umawi si Niloy sa servants' quarters. Pagod ang katawan niya pero gising ang isip. Naandun si Nene, nakaupo sa mesa, parang buong araw nagdadasal. Anak, kumusta? Inilapag ni Niloy ang envelope sa mesa, dahan-dahan. Ma, may nakita tayo. Hindi pa sapat pero may butas, may pattern. May tao sa finance wing na gumagalaw sa oras na wala si Sir Adrian. Napalunok si Nene. Sino? Hindi agad sumagot si Niloy. Tumingin siya sa bintana, sa ilaw ng mansyon. Sa isip niya, bumalik ang titig ni Garrick, bumalik ang ngiti ni Isabela, bumalik ang galaw ni Nolan sa rally. Ma, sagot ni Niloy, mabigat. Malapit na tayong makakita kung sino talaga ang nagtutulak. At kinabukasan, sa harap ni Chairwoman Isabel, ibubuksan niya ang unang piraso ng katotohanan, hindi para magpasikat, kundi para baligtarin ang kwento bago tuluyang masira ang laharik ng buhay. Pagpasok ni Niloy, naroon si Chairwoman Isabel Montemayor. Nakaupo sa parehong upuan na parang trono. Naroon si Adrian, tahimik,
pero mas maayos ang postura. Parang kahit papaano, may sinindihang kandila sa loob niya. Naroon din sina Attorney Gideon Paredes at Attorney Mira Villacorte, parehong seryoso. Sa gilid, nakatayo si Nene. Hawak ang tray ng tubig. Nanginginig ang kamay. "Anak?" sabi ni Isabel. Hindi malambing pero hindi rin mabagsik. "3 araw ang binigay ko. Ipakita mo." Huminga si Niloy. Binuksan niya ang envelope at isa-isang inilapag ang papel sa mesa. Maingat, parang naghain ng ebidensya sa altar. "Una po," sabi niya, tinuro ang prints. "Ito yung document upload metadata na tinulungan po akong i-verify ni Kenneth sa IT. Yung annex file na upload 11:12 PM gamit ang account ni Sir Adrian, pero ang IP galing sa Finance Wing Network, hindi sa executive floor." Napatayo ang kilay ni Attorney Gideon. "May chain of custody ba yan? Paano natin mapapatunayan sa korte?" "Hindi pa po ito panghuling presentasyon," sagot ni Niloy, pero direksyon. At may kasunod pa. Inilapag na ang ledger snippet ni Mang Esmundo. "Ito naman po internal record sa archive. May request si Garrick Villarreal ng Ports Expansion Annex Set ng 9:47 PM. Gabi, hindi office hours." Napatigil si Adrian. "Garrick?" Bulong niya, parang hindi maiproseso. "Bakit niya hiningi?" Sumabat si Mira, mas kalmado. "Ito ang kailangan natin, mga conflict sa oras, access at proseso. Tuloy." Inilapag ni Niloy ang routing slip. "Ito po billing routing slip para sa vendor na Lunaria Haulage Services. Special instruction sa finance, mabilis ang release. At may pirma ni Isabela Cruzada." Dito napatingin si Isabel ng matalim. "PR strategist pipirma sa vendor routing?" "Hindi po normal," sagot ni Niloy. "Kaya po ito, red flag." Tumahimik ang dining hall. Hindi ito panalo, ngunit ito ang unang pagkakataon na may nakahawak silang piraso ng tali para hilahin ang guhol. Attorney Gideon bumuntong hininga, parang kinain ng pride. Kung totoo to, may laban. Pinisil ni Adrian ang gilid ng mesa. "Niloy, mahina pero mabigat. Kung mali ka, sisirain nila tayo." "Kung mali po ako," sagot ni Niloy, tumingala. "Ako po ang haharap, pero kung tama, hindi po kayo dapat masira." Si Chairwoman Isabel tumayo. Isang tingin lang niya kay Gina at agad nagkilos ang HR head. "Gina, uutusan mo si Eloisa Maravilla, ngayon." Nalaki ang mata ni Niloy. "Yung internal auditor po?" "Oo," sagot ni Isabel. "Kung may vendor payments na kakaiba, si Eloisa ang nakakakita niyan." Hindi lumipas ang 1 oras, dumating si Eloisa Maravilla, dating internal auditor na matagal nang umalis sa kumpanya. May bitbit na maliit na envelope at halatang ayaw nang bumalik sa gulong ito. Ngunit nang makita niya si Adrian, saglit siyang huminga, parang may tinatagong galit at awa. "Sir Adrian," sabi ni Eloisa, "matagal na akong nanahimik kasi takot ako." "Anong alam mo?" tanong ni Isabel, walang paligoy-ligoy. Lumunok si Eloisa. "May mga audit notes ako noon, may pattern sa ilang subcontractors. Kapag tinatanong ko, sinasabihan akong huwag ipilit. At yung pinaka nagtutulak, Finance Wing." "Finance Wing," ulit ni Adrian, nanginginig ang panga. "Hindi ako magtuturo ng pangalan ng walang proteksyon." Mabilis na dagdag ni Eloisa. "Pero kung bibigyan niyo ako ng legal shield, magsasalita ako." Attorney Mira tumando. "Kaya natin yan, at kung kailangan, magpanotary tayo ng sworn statement." Sa mga sumunod na linggo, hindi na 3 araw ang laban, naging 3 buwan. Hindi tulad ng pelikula na biglang absuelto sa isang hearing. Realidad ito, mabagal, masakit, maraming hakbang. Si Niloy naging case researcher sa ilalim ng paggabay ni na Attorney Mira at Attorney Gideon. Hindi siya nagpapanggap na abogado,
Ang trabaho niya, maghanap ng records, mag-ayos ng timeline, maghanap ng taong handang magsalita. Tuwing umaga, nasa opisina siya. Tuwing gabi, nag-aaral pa rin. May mga araw na halos hindi na siya kumakain. Isang gabi sa teres, nadatnan ni Adrian siyang nakaupo, hawak ang 2 tasang kape. "Umupo ka," sabi ni Adrian, tahimik. Umupo si Niloy. Pagod, may mga papel sa bag. "Alam mo," sabi ni Adrian, tumingin sa malayo. "Nung una, akala ko kaya ko lahat. CEO ako, may abogado ako, may pangalan ako. Pero sa isang iglap, parang wala akong silbi." Sir, sagot ni Niloy. Minsan po, hindi pangalan ang kailangan. Tao. Napangiti si Adrian ng bahagya, pero agad ding nawala. Bakit mo to ginagawa? Hindi mo naman obligasyon. Saglit na natahimik si Niloy. Nung bata po ako, may mga araw na gusto ko na lang maglaho. Kasi anak ako nung katulong. Laging may nagsasabing hanggang dito lang ako. Pero kayo po, kayo yung unang taong nagtanong kung nakapag-enroll ako. Maliit lang yun sa inyo pero malaki sa akin. Parang sinabi nyo, may halaga ka. Napatitig si Adrian sa kanya. Parang nabasag ang armor. Kung lumaban tayo, sabi ni Adrian, may mga taong magagalit. May mga taong mawawalan ng kapangyarihan. Delikado ka. Delikado na po tayo lahat, sagot ni Niloy, diretsyo. Samantala, sa labas ng mansyon at kumpanya, lumalabas na ang mga kontragalaw. Dumami ang mga posts online na sinasabing scripted ang depensa. May biglang lumapit kay Niloy sa gate isang hapon. Hindi kilala, pero halatang may pakay. "Niloy, di maunahan?" Tanong ng lalaki, nakakap. "May alok kami, huwag mo nang ituloy. Bibigyan ka namin ng pera. Scholarship, kaya naming sagutin." Umatras si Niloy. "Sino kayo?" Ngumisi ang lalaki. "Basta, sabihin mo kay Sir Adrian, tumigil na siya." Hindi sumagot si Niloy. Umikot siya at nagmamadaling pumasok. Sa dibdib niya, kumakabog ang takot. Pero sa likod ng takot, may konfirmasyon. Tama ang direksyon nila. May natatapakan silang malalaking paa. Sa pantalan, nagsimulang magsalita ang ilang dock workers. Sa tulong ni Jeff Jomar, nakabuo sila ng listahan ng ghost deliveries. Si Dr. Celine nagbigay ng clinic log para sa mga oras na sinasabing may sobre meeting. Si Maeve nagbigay pa ng ilang billing trails. Si Kent, kahit takot, nag-provide ng additional session IDs. At dumating ang araw na bumaligtad ang hangin. Sa isang crucial hearing, iniharap ni na Attorney Mira at Attorney Gideon ang conflict ng oras at access, kasama ang sworn statement ni Eloisa. Hindi pa ito final verdict, pero sapat para buksan ng reinvestigation at palawakin ang discovery. Sa media, unang beses na may reporter na nagsabing may bagong development, posibleng may forgery at internal sabotage. Sa likod ng balita, si Isabela Cruzada biglang nawala sa spotlight. Si Nolan Bayot, hindi na kasing tapang ang rally. At si Garrick Villarreal, unang beses na nakita ng staff na may bitak ang kumpiyansa. Hindi na siya ngumiting malamig, hindi na siya palaging may hawak ng kontrol. Hindi natapos ang laban sa isang iglap, pero nagsimulang umusad ang gulong pabor sa katotohanan. Lumipas pa ang ilang buwan, unti-unting naibalik ang operasyon ng kumpanya. Hindi dahil nanalo agad, kundi dahil bumalik ang tiwala ng bangko at board matapos makitang may matibay na basihan ang depensa. Si Hector Salonga, bank officer, bumalik sa opisina at nakipagkamay kay Adrian. "Sir Adrian," sabi ni Hector, "hindi pa tapos ang proseso, pero may goodwill na ulit. We can restructure." At sa unang pagkakataon, narinig ni Maeve ang balitang hindi delay ang sahod.
Si Dr. Celine nakapag-request ulit ng stocks. Sa pantalan, nagkaroon ng safety upgrades. Si Adrian, imbis na maghigante, naglabas ng memo, independent audit, transparency hotline, at tanggalin ang palakasan sa finance approvals. Hindi niya ito ginawa para magmukhang bayani. Ginawa niya dahil nakita niya kung paano nabubulok ang sistema kapag walang liwanag. Para kay Niloy, ang pagbabago ay mas personal. Isang araw, pinatawag siya ni Chairwoman Yesabel sa opisina. Naroon din si Attorney Lourdes Quintero, may hawak na folder at may ngiting hiramong makita sa kanya. Mr. Di Maunahan, sabi ni Yesabel, nakita ko ang grades mo at ang trabaho mo. May foundation ng kumpanya. Magbubukas kami ng scholarship at internship program sa compliance at legal research. Napatitig si Niloy. Ako po? Tumandong si Attorney Lourdes. Hindi to awa, Niloy. Trabaho to. Pinatunayan mo. Sa gilid, si Adrian tumayo at inabot ang kamay niya kay Niloy. Hindi bilang amo sa katulong, kundi bilang tao sa tao. Salamat, sabi ni Adrian, mababa ang boses. Hindi mo lang ako ipinagtanggol. Pinatayo mo ulit ang paniniwala ko sa tao. Hindi nakapagsalita si Niloy. Parang lumaki ang lalamunan niya sa iyak na ayaw lumabas. Lumabas siya ng opisina at nakita niya si Nene sa koridor, halatang naghihintay. Ma, sabi ni Niloy, nanghingilid ang luha. May scholarship. Totoo. Namlambot ang tuhod ni Nene. Anak! At doon niya niyakap si Niloy ng mahigpit, parang buong buhay niyang hinintay ang sandaling iyon. Lumipas ang taon, nagtapos si Niloy sa kolehiyo habang nag-i-intern sa compliance team. Si Nene naging head ng staff welfare program, hindi na basta utusan. Si Maeve nakapag-enroll ng anak sa mas maayos na eskwela. Si Jep at mga dock worker unti-unting naregularsar sa bagong sistema. Sa graduation ni Niloy, hindi enggrande ang eksena. Walang helicopter, walang fireworks, pero sa upuan ng mga bisita, naroon sina Adrian, Mang Ismundo, Ate Lourdes, Dr. Celine, Brixon at maging si Gina Salvaquiera. Isang tahimik na pamilya na binuo ng hirap at katotohanan. Pagkatapos ng ceremony, lumapit si Adrian kay Niloy at inabot ang maliit na kahon, hindi mamahaling regalo, kundi ballpen na may simpleng ukit, truth first. Hindi mo kailangan maging mayaman para maging mahalaga, sabi ni Adrian. Ngumiti si Niloy, luhaan, at hindi po kailangang sumuko para mabuhay. Sa gabing iyon, umuwi sila ni Nene sa quarters pero iba na ang pakiramdam. Hindi na sila umuwi bilang mga taong takot mawalan. Umuwi sila bilang mga taong may bukas na kaya nilang harapin.